Hello, hello, hello. Sa muli po, nagbabalik ang eksperyensyadang terapista para po mag-share ng kaalaman ng aking pong sariling knowledge at style, technique ko po sa aking pagte-therapy. Pero bago po ako mag-umpisa, nais ko po munang magpasalamat sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Yun na nga po, ang mga ginagawa ko pong technique sa aking matagal na pagte-therapy ay hinahaluan ko po ng sipag at tiyaga ng pag-aaral ng tungkol po sa ating human anatomy. Inumpisahan ko po siya sa pag-intindi po sa bawat bahagi o parte-parte po ng ating katawan kagaya nga po ng ating buto. Ito po yung ating buto. Ayan po. Nag Nagse-search po ako at pinapa-print ko po para po maintindihan ko ng gusto kung ano po ba yung aking style sa pagte-therapy. At ito na nga po, nakita niyo naman po pinagkakatiwalaan po ng aking kapwa, dahilan po para hindi na po kami magutom mag-iina. Sa kabila po ng kahirapan ay patuloy po akong lumalaban at nagsisipag, nagsusumikap para po makapag-share po sa inyo sa kabila po ng aking kapaguran at kagipitan na rin. Pero gusto ko pong makapag-share sa inyo dahil po parte na po ng pasasalamat sa mga nanghahamak, lalong-lalo na po sa mga matiyaga pong sumusuporta at tumutulong po sa akin at patuloy pong nagre-refer para po ako ay kumita ng maayos at maitaguyod ko po ang aking mga anak. Yun na nga po, tungkol po sa buto. Pansinin niyo po, may numbering po yan. Yan po. May mga number po siya. Di po ba hanggang sa nandito na po tayo ngayon sa anterior and posterior ng ating pong harapang bahagi ng ating katawan. Pero review po muna tayo tungkol po dito sa ating 12 parts of the bones. Yan po. At ito nga po ay binubuo ng skull. Ayan po. Harap at likod din po itong tungkol po sa bone na to. Yan po ang number 1. Ito pong ating skull o bungo. Ang mandible. Yan po. Ito pong ating baba. Ang vertebrae. Ito pong ating batok. Ang clavicle. Yung pong first rib. Ang scapula. Yung pong ating, yan po, yung pong shoulder blade. At ito naman nga pong clavicle natin, yan po yung tinatawag na collarbone. Tapos po, ang ating pong manubrium, ito po, yun pong, yan po, yung pong nasa pagitan po ng dalawang ribs po ng first rib, yung pong ating clavicle. Ang ating pong body of sternum, ito pong nasa chest natin, yung pong flat bone, yan. Tapos po yan nga po yung body of sternum. Tapos po yung pong xiphoid process, ay yun po yung pinakatulis po sa baba po ng ating sternum na yan, yung flat bone po na yan, yung pong nakatulis. Yan pong tinatawag na xiphoid process. Tapos po yung pong ating mga ribs, yan. Yan po, 12 po yung mga ribs na yan. Tapos po yung ating pong humerus, ayun po, may mga number po siya. Ayun po, sa ating pong braso. Tapos po yung pong ating radial, dito po sa ating hinlalaki. Ayun po siya. Tapos po yung ulna, ito naman pong ating pinky finger, ito pong ating hinliliit. Yan po yung ating mga harap at likod po na ating bungo. Meron din po siya ditong bones and ligaments na tinatawag, pero alam niyo po ba na taon po bago ko po ito, yung pong cranial nerve po kasi, tapos yung pong brachial plexus. Alam niyo po bang 7 taon ko pong pinanood yan at dinodrawing, pero hindi ko po mabuo-buo. Nagulat na lang po ako na na-review ko po siya nung wala na po sa loob ko na
Ang dami ko na pong nagagastos na illustration board, mga pentel pen. Nung wala po sa loob ko ay nai-drawing ko po. Yun na nga po yung, eto po muli ko nga po siyang inaayos kasi luma na po yung dati ko. Eto po, pinicturan ko po yung aking apo. Dodrawingan ko po siya ng tungkol po sa cranial nerve. Ayan po. Pero apakarami ko pong ginagawa. Kung ano po yung aking mahawakan, ay yun po yung aking tinututukan. Lahat po ay nandito po sa aking kama, sa aking bed. Kaya po, yun nga po sabi ko sa inyo, ang libangan ko po ay mag-aral-aral sa akin pong sariling pang-intindi dahil parte nga po ng pasasalamat ko po sa aking kapwa dahil naitataguyod ko po ang aking mga anak, ang aking pong mga apo sa pamamagitan po ng aking hanap buhay o trabaho na pagte-therapy. O balik po ulit tayo dito sa, yun nga po, meron po tayong tinatawag na bones and ligaments, meron din pong ligaments and joints. Sa tingin ko naman po, ito po ay maiintindihan ko na dahil nga po naintindihan ko po yung mahihirap at mabibigat na tungkol po nga sa human anatomy na yan. Napakalaking bagay po na ang bawat hawakan ko po ay akin pong naiintindihan. Di po ba napakainam ng aking pasasalamat sa aking kapwa? Kaya hindi po ako tumitigil intindihin ang tungkol po sa ating human body, human anatomy, para nga po makatulong po ko sa mahihirap. Maaari pong hindi man po sa financial pero po sa kaalaman na kung may iba po ang may alam, kung may alam po kayo, alam niyo po kung ano-ano po yung parte ng katawan na inyo pong nahahawakan, alam niyo na po kung ano ang masakit sa inyong pangangatawan, ay madali niyo na pong masasabi sa doktor ang dahilan po ng inyong karamdaman. 'Di po ba napakainam? Natapos na po natin itong tungkol sa pagre-review po natin sa buto, itatabi ko po muna at ang napakarami po nitong aking aralin 'no, nakapatong-patong po. Ito po yung tungkol nga po na gusto ko nga rin pong i-discuss dito po sa aking ginawa na 'to. Kasi gusto ko pong mai-share sa inyo kung paano po yung tamang pindot sa ating katawan 'pag po tayo ay may nararamdaman sa ating tiyan, yun po, o sa ating dibdib, kung saan man pong parte ng ating katawan. Pero bago ko po mai-share sa inyo ang style po na aking pagte-therapy, ang gusto ko po muna ay maintindihan po natin, sabay-sabay po nating intindihin kung ano po ba yung ating gagawin. Kagaya nga po niyan, dapat po nating malaman kung ano po ba ang meron sa buto, nasaan po ba ang parte ng buto. Kasi hindi naman po sa pag-aano, sa tagal na po na aking pagte-therapy, hindi po na lahat ay naiintindihan po ang human anatomy. Marami pong hindi nakakaintindi sa parte-parte po ng ating katawan. Yung iba nga po hindi po alam kung ano-ano po yung mga nakapaloob po sa ating internal organ. Minsan po hindi po nila alam ano po ba yung braso, ano po ba yung pilik mata, 'di po ba napakasimple para sa atin pero sa iba po ay hindi po nila nalalaman at hindi po nila naiintindihan. Kaya gusto ko pong ibahagi sa mga kulang sa kaalaman na dapat po nating maintindihan kung ano po ang meron po sa ating katawan. At yun na nga po 'no, tapos na po tayo dun sa pagre-review po tungkol po sa buto. At ito naman nga po, ito po yung sa mga susunod na araw po siguro ay maidi-discuss ko rin po sa inyo. Dahil kanina nga po ay naumpisahan ko po itong ipaliwanag sa inyo kung ano po ba ang nakapaloob sa ating harap na bahagi at likod na bahagi po ng ating katawan. At yan nga po ay kinapapalooban po ng lungs, liver at small intestine. Ito po yung baga, ito po yung liver, at ito naman po yung small intestine. Harap at likod po yan. Yan. Pero alam niyo po ba na ito pong ating parting harapan at parting likuran, may kanya-kanya nga pong numbering. Dahil nga po, kung mabubuo po natin itong mga numbering na ito,
kagaya nga po niyang sa buto, di po ba? Sunod-sunod po yung numbering niyan at nakapaloob nga din po dito yan sa ating harap at likod na bahagi. Alam niyo po ba na ang harap na bahagi ay binubuo po ng larynx, thyroid gland, trachea, lung, right superior lobe, lung, right middle lobes, lung, right inferior lobe. Meron po siyang tatlong parte po sa ating baga. Meron po siyang pang-itaas na bahagi, panggitnang bahagi, at pangbabang bahagi. At meron din po siya parehas po siya sa kanan at sa kaliwa. Meron din po tayong lung left superior lobe at lung left inferior lobe. Sa kaliwang bahagi po ay dalawa lamang ang bumubuo. Wala po siyang middle dahil nga po meron po itong numbering na pinapapalooban. At ang mga number nga pala po nito, yung pong number larynx ay number 9, ang thyroid ay number 10, ang trachea ay number 11, lung right superior lobe ay number 12, lung right middle lobe ay number 13, lung right inferior lobe ay number 14, lung left superior lobe ay number 15, lung left inferior lobe ay number 16. Ang diaphragm po ay number 17. Ang liver right lobe po ay number 19. Ang liver left lobe ay number 20. Tingnan niyo po sa liver ay may kanan at kaliwang bahagi din po. Ayan po. Tapos po, ang meron pong falciform ligament na tinatawag, number 21. Ang gallbladder po ay number 23. Ayun po yung gallbladder, yung kulay green. Yan po. Tapos po, meron po tayong 29, yung jejunum. Yung pong pababa na po ng ating large intestine. Tapos po, meron pong yung 30 ay ang small intestine. Ang 35 ay transverse colon. At ang 40 ay yung taenia. At dito naman po sa ating likod na bahagi or posterior part po, ang number 9 po ay larynx, number 10 ay thyroid gland, number 11 ay trachea, number 12 ay lung right superior lobe, number 13 ay lung right middle lobe, ang number 14 ay lung right inferior lobe, ang number 15 po ay lung left superior lobe. Ang number 16 po ay lung left inferior lobe. At ang number 17 po ay diaphragm. Number 18 ay principal bronchi. Ang number 19 po ay right lobe. Ang number 20 ay left lobe. Ang number 21 po ay falciform ligament. Ang number 22 po ay gallbladder. Ang number 29 po ay jejunum. Ang number 30 ay small intestine. Ang number 31 ay ileum. Ang number 35 po ay transverse colon. Ang number 40 ay taenia coli or coli. Number 41 ay cystic duct. Number 42 ay portal vein. Number 43 ay hepatic arteries. At ang number 44 po ay hepatic vein. Kung mapapansin nyo po, yung pong left and right, yung pong anterior at posterior po natin, yung pong 9 to 19, 9 to 31, 9 to 30 po ay magkakamukha po dahil nga po, yun nga po yung larynx, harap at likod, yung mga ganun po ba. Tapos po yung gallbladder, harap at likod din po. Yung small intestine, number 30 po, harap at likod din po. Sana nga po, madali ko pong maintindihan at maunawaan po itong aking mga sinesearch na to.
Ngayon pong nakuha po natin 'tong mga parte-parte at mga number-number po na 'yan, ay isa-isa ko po ngayon ise-search ang mga kahulugan niyan para po mas maintindihan ko po kung ano po ba ang function ng ating mga aaralin. Kung ano po ba yung kanyang origin, insertion, at function. 'Di po ba? Ipag-pray niyo po ako na maintindihan ko ng mabilis at, ah, talaga naman pong mauunawaan ko po ng husto para mai-share ko po sa inyo at maitulong ko din po sa mga inaalagaan ko upang hindi na po gumastos ng malaki. Dahil nga po ang akin pong ginagawa ay para po sa mga mahihirap na hindi po kayang gumastos ng malaki sa pagpapa-ospital. Kagaya ko nga po, sabi ko nga po sa inyo, wala po akong PhilHealth, wala po akong SSS, kaya nagsisikap po kung aralin kung ano po ang aking magiging sakit at karamdaman at magagawa ko rin po sa aking mga anak. Alam niyo po bang hindi po kami nako-confine, hindi po kami nauospital, pero ngayon po na nauunawaan ko na po na kailangan pala pong magpa-check-up at magpa-ospital din, ay kinukumbinsi ko na po ang aking mga anak na magpa-check-up para nga po mabigyan ng tamang gamot. Dahil parang hindi po ako nasasapatan sa pagte-therapy ko po lamang sa kanila. Ngayon pong makakabili na po kami ng gamot, gusto ko po ay nagpapa-check-up na rin po sila sa doktor para po makabili na po ng tamang gamot at bitamina. Paano po? Sa muli po, ang eksperyensyadang terapista ay nakapag-share po muli ng kaalaman sa inyong lahat. I love you all. God bless us all. Bye-bye.